Tampisaw Walk with Chelsea Manalo, hindi patok sa mga Pinoy. Hello Cruellas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming po salamat. At syempre, pag-uusapan natin yung nakakalokang sari-saring kuro-kuro ng mga Pinoy sa mga Tampisaw Walk ni Chelsea, kung kumabog ba or hindi or whatsoever. Ang dami-dami mga opinion, ang dami-dami mga paladesisyon. Nakakaloka. So, pag-uusapan muna natin yung mga performances ni Chelsea dito sa preliminary competition kasi hindi ko na pag-usapan. Kumbaga, ang aking review and analysis ay all about Miss Universe preliminary competition. Tapos, eto, pag-usapan na natin si Chelsea. Maraming nagreklamo. Bakit daw hindi ko pinag-uusapan si Chelsea? Okay, eto na. Eto na yun. Charot lang. So, unang lumabas, si Chelsea Manalo. Si Chelsea Manalo sa National Costume Competition. Wow! Naka-amaze. Amazing. Kung manihalasan, ibaka. Everything from head to toe, perfect. Ang national costume. Ang sabi nga nila, may lang medyo dapat nakaharap doon yung ano tawag doon? Yung headdress, pero pero ginawa naman ng panaan. Sa dulo nagpagumano naman siya ng bonggang-bongga, kaya na-distinguish at nalaman ng lahat na it's all about Muslim and Christian eksena ng chuchu-chuchu. Yung dito biagsa. Ang ganda ng execution, talagang top talaga siya. When it comes sa national costume, top talaga si Chelsea. Walang duda yon. Kasi execution-wise, amazing ang national costume. Talagang hindi mo ipagkakaila na isa talaga siya sa contender na mananalo ng national costume sa Miss Universe. So, ngayon, ang kanyang Tampisaw Walk ba ay ginamit niya sa Natcos? Hindi. Hindi niya ginamit ang kanyang Tampisaw Walk. Talagang nag-perform ito. Ang ganon, ang bongga. As in, wala talaga akong masabi. Ang amazing talaga ng kanyang execution. Kumbaga, in fairness talaga sa kanya. Ang ganda talaga, grabe. Kahit na hindi ko nakita pa yung mga pa-video nila at mga detalye maganda talaga ang execution ni Chelsea. Punta naman tayo dito sa kanyang swimsuit competition. And I-expect ko na nakulot. Kasi alam mo kung bakit? Kasi sa Natcos, kulot siya. Kasi paano mo yun isi-straight? Di ba? And expect ko na nakulot kasi yung Natcos niya, kulot-kulutan yung eksena niya dun di ba? So, expect ko na nakulot. So, hindi ko lang, ang iniisip ko, sana bumolium yung pagkakulot. I don't know, siguro sa sobrang eksena na siguro, nagmamadali, whatsoever. Pero parang parang nalugay lang, tapos bumagsak lang. Natuwa ako minsan maganda siya kung kulot, minsan favorite ko pa rin yung straight, lalong-lalo na nung preliminary competition and final competition sa Miss Universe Philippines. Favorite ko talaga pag straight yung hair niya kasi mas lalong lumulutang ang kanyang tunay na ganda. Kasi pag kulot siya, maganda naman siya, kanya lang nabiblend siya doon sa mga ibang mga kandidata na kulot-kulutan din, di ba? So ngayon, doon na ginamit ang kanyang Tampisaw Walk ng bonggang-bongga. Pero, syempre, yung mga Pilipino, mga pageant fans, hindi kontento kung ano ang ipinapakita, kung ano ang uri ng Tampisaw Walk. Ako kasi, maraming beses siya tiningnan, plakado ba ako yung walk niya? Magkamali ba siya? Bitin ba? Sa camera angle ng Miss Universe na nakakaloka dahil twice lang yung tutok ng hanggang dito at saka yung malayuan,
Parang ang bitin talaga. As in, ang bitin talaga ng performance ng bongga. Ha? Yun na yun? Sabi ko, parang hindi yun yung performance. Tapos sa ibang angulo, tapos sa mga fan cam, sa mga eksena, mga kumuha sa kanya, parang ang perfect naman ang eksena niya. Tapos ang ganda pa ng dito niya, oh. May pa-abs pa nga siya ng bonggang-bo. At talagang hindi siya nagpakita ng mga abs hanggang sa preliminary, ha, kasi very conservative talaga yung mga suotan niya kasi. Pero mas maganda yung ano niya, yung ano ba tawag dito, tindig yung core ng ano ng kanyang eksena, toned na yung katawan niya ng bonggang-bongga kaysa noon sa ano, ha, sa swimsuit o competition sa ano, kasi medyo bilugan pa kasi yung dito niya. Ngayon may forma na siya. Nya lang, 'di ba? Pasaway yung sash. 'Di ba? Parang bakit may sash? Ibinabanggit naman na Philippines. Ginagunon-ganon naman. Ano purpose ng sash? 'Di ba? Minsan din itong Miss Universe na 'to ano lang talaga 'to eh. Kumbaga hindi na recognize talaga ng ganda ng kanyang body figure ng dahil sa sash. Tapos hindi nag-complement yung kulay ng swimsuit niya doon sa kulay ng balat niya. Agree ba kayo, guys? I don't like the color ng swimsuit. Siguro, sino ba pumipili niyan? Yung org ba? Or binigay lang sa kanila? O mag-stand out ka dyan, ganyan? Or silang din mismo na mga kandidata ang namimili? Kasi sponsor yung swimsuit, di ba? So, nakakapawis siya. Charot lang. Hindi ko bet. Para siyang ano, parang hindi nag-shine yung balat na dark skin ni Chelsea Manalo doon sa kulay ng swimsuit. Kasi nga dark din. Tapos parang basta ganun. Unfair. Unfair sa mga black ladies. Kasi hindi talaga, even sa Zimbabwe, hindi talaga siya nag-shine doon sa kulay ng swimsuit na ginamit nila. To be honest, hindi ako nabonggahan doon sa swimsuit na okay yung mga cut, promise, maganda. Kulay siguro, I think, oo, dapat yung kulay, yung magsishine yung black, white, morena, o diba? Hindi yung nagsishine lang siya sa puti ang skin, pero sa dark skin, wheat na. Parang hindi talaga nag-shine yung mga darker color doon sa ano na yun, sa eksena. Tanding na no, yung mga Latina, mga puti-puti yung mga skin nila, sila ang nag-shine doon sa ano, swimsuit at mga Europe, di ba? Kasi nga bumagay talaga sa balat nila na mala cutis porcelana. Apo, talaga lang ba? Ayun, doon nabitin lang ako ng bonggang-bongga talaga doon sa Tampisaw nung sa camera ng Miss Universe. Pero nang pinanood ko siya kay Sel Volter, pinanood ko siya sa The Crown, pinanood ko kay Sir Adam at sa lahat ng mga pa-eksena na kumuha ng mga copies ng swimsuit eksena at swimsuit performance ni Chelsea Manalo. Bongga naman pala. At hindi ako nabitin kasi nga pinaulit-ulit ko talaga. May mali ba? Wala. Wala ko nakikita mali. Technically, wala. Okay, kabog. Ang problema, doon sa nakikita natin, doon sa, ano ba tawag dito, camera angle ng Miss Universe mismo, sa Telemundo na napanood natin, ang bitin talaga. Sobrang bitin. Lalong-lalo na yung pag ganun niya. Siguro it's strategy, ano ba tawag dito? Talaga yung ganyang pasarela na tapos umiikot, di ba? Sabi ko nga may malaatisang eksena tapos biglang turn. O di ba, yun nga lang kulang siya sa ganun kasi si Atisa ginaganon niya. Shoot. Wala siyang ganun pero maganda. Doon lang talaga sa camera angle nagkakatalo kasi hindi ko talaga bet yung camera angle doon sa swimsuit. Pero pak na pak sa mga fan cam ng mga nandoon sa arena na ginanap ang preliminary competition. Maganda. Pero maganda siya pero hindi kakabog sa mga kila Peru, kila Dominican Republic, kila Venezuela, kila DR, kila Chile, kila Cuba, hindi siya kakabog doon. Pero nasa contention, nasa top 12 ko siya, feeling ko. Nasa top 12 siya sa swimsuit competition kasi magandang execution, lalong-lalo na talaga doon. At may nagsabi sa akin na taga doon na kaibigan din namin, na Misha, ay maganda ang execution ng pasarela ni Chelsea doon. Iba lang yung hatid
at dating sa atin sa mga virtualing nanonood. So, klaro. Para sa akin, klaro talaga siya na aabot talaga siya ng at makakapasok siya as a semi-finalist. Gusto ko nga unahin na agad siya para hindi na ako kabahan. May mga ganong level. O, di ba? Tapos, ayun. Swimsuit competition, klarong-klaro, papasok talaga ng lola mo. Sa NATCOS, may bearing na daw yung NATCOS. Kasi kung wala daw bearing, bakit sila naglilista ang mga board of judges? Sana kung walang bearing, hindi sila naglilista. Naglilista daw sila ng score, mga chismosa doon sa likod ng mga board of judges. Tapos sa swimsuit, kung todo listo, gumaganon talaga yung mga mata ng mga board of judges. O, diba? So, punta na tayo ngayon dito sa evening gown competition. Sabi, ang lumalaganap sa social media, wala daw bearing. Pero may bearing din. Same as NATCOS, nagtatantos-tantos na daw sila doon sa mga eksena, sa mga lumalabas. Bawat eksena, bawat labas. So, ibig sabihin, may point pa rin pala. So, may purpose. Maraming nagsasabi na, ano ba tawag doon? Baka kunwari, drama-drama lang na walang evening gown. Wala naman talaga tayong evening gown. In-announce na nila yan kung bakit sila may dalang evening gown. Para for sure, di ba? Pag if ever, at least may isusuot, di ba? Yung iba nga, nagkukumahog na na umupa ng gown at mga sabihin natin mga 30 na mga kandidata ang umupa doon sa Mexico at umupa, even BBB umupa ng gown sa ibang bansa para lang makaabot to na kasi nga nag-announce na sila na walang evening gown tapos biglang meron na pala. So yung iba talaga hindi nakapagdala. Yung iba talaga nagdala kasi for eksena o diba? ng bonggang-bongga. So ayun. So biglaan. So, pero may score. May score daw. Hindi natin alam kung ano-ano yan. Kung anong klaseng score. ng bonggang-bongga. So, sa eksenang nang yun, ang maganda sa evening gown ni Chelsea na sobrang trending. Alam mo kung bakit trending? Kasi may iba ayaw, may iba gusto. May iba so-so, may iba walang kwenta. Kung ano-anong pinagsasabi. May iba bashing, may iba amazing naman. Alam mo, para sa akin, remarkable siya. Kasi sa lahat, hindi kahit ano kasi siya lang ang may ball gown. Siya lang ang nag-iisang nag-ball gown. Hindi dahil Pilipina siya, kaya natatandaan ko siya. Yung iba talaga, hindi ko natatandaan. Yung gown ni Puerto Rico, kung hindi ko ulit-ulitin, kahit na kay Peru. Mas maganda pa ang sinuot ni Peru na gown nung nag-dinner sila kaysa sa gown niya ngayon. Underwhelming din yung performance sa akin pero nag-shine talaga ng bonggang-bongga yung mga kabugera, sila Chile, si Cuba, si Dominican Republic, si Venezuela. But, nag-shine lang naman sila sa swimsuit. Pero sa evening gown, kung mabuglang para sa akin, si Venezuela, si Philippines at si Dominican Republic kasi nakakaloka to si Dominican Republic, talagang babad na babad kung saan ang camera. Nakakaloka. Si Venezuela, every time na lumabas siya, kahit kamukha siya ni Miss Everything, sabi ni RJ, every time na lumalabas siya, pangabog din talaga lagi. Hindi siya pa aawat. Sabi niya, kahit nanay ako, lalampasuhin ko kayo in your dreams. Ang tanong, aabot ka pa ba sa 5? Di ba? Nakakaloka. Yung wala akong matatanda ang gown. Super forgettable. Di ba? Super forgettable yung evening gown ng iba. Wala talaga akong tumatak sa utak ko. Siguro yung mga tsakang gown tumatak sa utak ko. Pero yung mga magaganda, walang register sa utak ko. Except lang yung kay Chelsea na ball gown, di ba? Tapos with ikot-ikot execution. Alam mo, maraming nagsasabi na Olivia Colpo daw, na si Stefania Fernandez daw na ball gown. Alam mo kung sino yung iisip ko sa ikot-ikot niya na, si Bella Ismael.
Si Bella Ismael talaga yung una kong naalala nung umikot-ikot ang Lola Chelsea Manalo ninyo. Kasi di ba, jikot-jikot din si Bella Ismael doon sa final ng Miss Universe 2020. Talagang akalain mo, ballerina kasi yung lola mo. Chelsea, model lang. Pero ang ganda ng ikot-ikot, walang problema. Ang ganda, ang galing. Natuwa talaga ako, hindi ko alam. Natuwa talaga ako sa gown. Kasi parang pareha siya ng gown ni Pia nung nag-turnover si Pia ng kanyang corona. Parang pang turnover ceremony yung gown ni Chelsea. Natuwa na. Gusto ko kasi yung mga ganyan, nung ball gown na hindi masyadong bilog. Ayoko nang dito yung ayaw sa may bewang yung bumubukol, parang may petikot. Gusto ko yung flat, tapos biglang lumalapad. Gusto ko yung ganun. Ewan ko, depende siguro sa taste ng tao, pero gusto ko yung ball gown kasi madali mo siyang i-eksena. Kaysa naman na super fitted tapos masikip, hindi ka makalakad ang mabuti, tapos ang bigat-bigat pa. Di ba? Gusto ko yung ganun, very flowy lang ng mga eksena. Nabagayan ako sa kanya at nagustuhan ko talaga dahil actually nakita ko naman na yung ball gown na yan. Ang problema, hindi ko alam kung paano i-execute ni Chelsea. Malabella Ismael pala yung pag-execute niya. Di natuwa ako ng bonggang-bongga. Alam naman natin na bongga talaga yung pag-execute ni Bella Ismael doon sa kanyang evening gown din ng bonggang-bongga. Ganon din kay Chelsea na kulay blue. Ang saya lang kaya, hindi ko alam. So yung sa iba, okay, nag-gets ko naman kayo. Hindi ko naman yung hinanakit ninyo na hindi. Ang hilig nyo kasi sa mga shrining shimmery at hindi ko naman kayo masisisi. Ako rin gusto ko rin dati niyan before. Kaya lang umay na kasi ako. Gusto kong mag-iba naman, di ba? umay na talaga ako sa shining, shimmering, splendid na mga evening gown. Talagang, yan na naman. Parang puno na yung utak ko. Pero meron naman talagang kabog din talaga. Pero yung pa-julit-julit, tapos parang parehas lang yung design, parehas lang yung cut. Pero ninibago kasi ako sa ball, nung pa-ball ko, akalain mo, Miss Philippines, na yung ball gown. Akala ko mermaid gown ni MJ Lastimosa, pero lang Chelsea ball gown. Pero yung gown na yun, natuwa talaga ako. Ang di ko lang sure kung natuwa ang mga board of judges. Diba? Hindi ako sure doon. Kasi, syempre, may kanya-kanya tayong mga taste. May taste kayo, may taste ako, may taste sila. Iba-iba. At kung sino yung pangabog, yun ang magwawagi. So, tingnan na lang natin. Pero for sure talaga, aabot talaga ng bonggang-bongga at kakabog talaga si Chelsea. So, abangan ninyo ang aking final prediction ng bonggang-bongga kung sa pang ilang place si Chelsea at kung sino ang pumasok sa aking top 30. Pero sa overall talaga, wala akong problema. Satisfied talaga ako sa performance ni Chelsea. Hindi ko naman kayo masisisi kung ayaw niyo satisfied. May talaga yung ibang basher talaga. Wala lang talagang masabing matino at maganda kay Chelsea. Pero ako, satisfied kasi ako Mas maganda nga yung performance niya, yung aso. Mas maganda yung performance niya kay Rabia. Mas maganda yung performance niya kay Celeste Cortesi. At mas gusto ko yung performance niya kaysa kay Michelle D. To be honest. Nag-eksena lang talaga si Michelle D kasi panalo yung suot niya tapos bumagay sa kanya yung green na yon. But naniniwala ako at nagtitiwala talaga ako sa kanya kay Chelsea Manalo. Kung kayo, bahala kayo, basta ako, satisfied ako. Maghahanas kasi ako kung wala akong nararamdaman na hindi naman sa bias ako Maghahanas talaga ako kahit na favorite ko, tapos hindi ako nasatisfy, hahanasin ko talaga. Alam naman, kilala naman yung siguro ninyo ako. So, there you go guys, yun yung masasabi ko sa preliminary performance ni Chelsea Manalo. So, abangan ninyo ang aking prediction, ang aking top 30 kung sino ang pumasok agad-agad bukas. Diba? Maraming salamat guys. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta. This is Win Gaisel Ortega. Paalam!